pwede yung tanggap ng tanggap tayo ng order dyan, tapos nun bangag nga adik nga Saka nakakita tatanggap ka ng order sa isang adik? Yung bus nga, pagka-adik yung driver matakot ka Ito buong bansa natin. Kaya AFP, tsaka yung mga retired na mga general, kayong mga retired na mga men in uniform, naliligaw kayo sa landas sa totoo lang. Alam nyo ng buta naman alam nyo naman na, tignan nyo, di nyo ba nakikita yung pananalita ng presidente? Hindi nyo ba nakikita na ganun-ganun siya? Yung nawawala yung ano niya Hindi konektado yung bunganga niya sa utak niya. Dati hindi naman ganyan Natatandaan niyo yung kampanya? Hindi pa naman ganyan ng kumpanya yan Nung nanalo ng presidente at nagpa-party-party sila, halos araw-araw pa-party sila, at may mga aligasyon na nabangag nga na tumitira, imposibleng hindi alam ng PSG. Imposibleng hindi alam ng PSG. Kaya nga, bakit tinayaan ninyo na magkaganito tayo? AFP, protector of the Filipino people. Di ba? Protector of the Filipino people. And yet, nandito tayo sa sitwasyon natin ngayon na bababa yung ekonomiya natin, baka magkaroon na civil war, o kaya baka magkaroon na rebellion, o kaya humiwalay ang Mindanao. Mamili kayo. Dahil sa kakulangan ninyong intindihin yung mga nangyayari, hindi tama and by doing so, pumipili kayo ng it is a choice na yung kinakampihan nyo yung mali. Hindi tama ang isang presidente ay adik. Hindi pwede na sumusunod tayo sa isang presidente o hinahayaan natin ang isang presidente na lulunsad adik nga na siya ang magdedesisyon para sa atin. Ganun kasimple. Ba't hindi nyo naintindihan yun, AFP, PNP? Ba't hindi nyo naintindihan? Nasabihin nyo, follow the chain of command. Alam nyo, pagka umikot ang gulong, and if I had my way, lahat kayo talaga, pati kayo, bitay pati kayo. Kasi, yung ginagawa ninyo, you are enabling, hinahayaan nyo na yung presidente na question mark addict ang nagpapatakbo sa atin, kaya tayo nagkaganito-ganito. Windang-windang tayo Bagsak economy, bagsak stock market, bagsak yung foreign direct investment. Wala talaga Tapos uutang na naman. Uutang na naman PI talaga. Gagamitin yung 2026 budget para i-produce yung pambayad sa PhilHealth. Bakit tayo magbabayad doon? Taxes natin pagkukuhanan Ang masama doon, uutang sila. Kasi kulang yung pera. Then in principle, yung utang nila, yung pambabayad doon sa pantatapal doon sa PhilHealth. Di ba gago? Tayo rin magbabayad ng utang bakit in the first place, kinuha yung pera doon sa PhilHealth? Bakit dinala sa Treasury? Kaya nga, lahat yan talaga. Pananagutin talaga natin. Hindi pwedeng makalusot yung mga yan. Lahat sila. Kasi sobra-sobrang ginawa nila Imagine yung Pilipinas nagdedelikado. Kahit sa mo daanin nagdedelikado tayo Dedelikado tayo sa bumagsak yung natin, yung ekonomiya natin. Yung credit rating natin babagsak. Pagka bumagsak yung credit rating natin, wala na tayo mahiraman ng pera. Tataas yung interest rate. Paano tayo magbabayad? Maraming walang trabaho. Maraming nagugutom. Hindi pa umaalis yung baha. Next year, magbabaha na naman. And here he is,
na kunwaring mabait, nagdadasal. Pucha. Kaya nga nasabi ko ang problema na sa AFP na eh. Wala na si Bongbong eh. Wala na yung si Bongbong Marcos. Hindi yan magre-resign. Lalaban pa yan. Pupunta pa yan ng Ilocos. Maglalas di Shepherd. Ibahin nyo siya. Hindi siya yung tatay niya. Yung tatay niya hindi adik. Yung tatay niya may konsensya. Mahal niya yung Pilipinas. At yung sinasabi pa nga niya sa last will and testament niya, yung pera ng yung Marcos wealth, 11% lang actually. 10-11% ang pupunta sa pamilya. Tapos noon yung iba doon ipambabayad sa utang. 55% plus minus ang pupunta para sa mga Pilipino. Para magiging kapital in parang mga tatayo ng mga foundation para makinabang lahat ng Pilipino dun sa pera na yan. Pero itong gaano ko, patong naging presidente nga yung anak wala Wala. Madamot. Hindi niya man lang, ultimo yung last will ng tatay niya. Hindi niya pinatupad. Anong klaseng tao yan? Binastos niya yung tatay niya. So, ano yun, expect ninyo? Mamahalin ba niya yung taong bayan? Hindi, babastusin talaga tayo niyan. Walang niya. So, hindi na si BBM ang issue eh. Ang issue talaga na ngayon is armed forces tsaka yung PNP. And I'm really thinking na pagka umikot ang gulong at pagka yung armed forces hindi nag-respond para sa taong bayan, we really have to disband the armed forces and the PNP. We really have to do something about it. We really have to put everyone, all these generals, na hindi tumatayo para sa mga Pilipino, put them all under arrest. And kung court-martial lahat yan. And pagka kunyaring found guilty of enabling serious yung kaso na yun Kasi may pagkakataon kang gawin niyang itama para hindi tayo magkaganito. Because yan yung mandato nila sa konstitusyon. Kung kami nandyan, hindi kami papayag na may question sa hindi kami papayag. Yun yung tabas ng mga kami nung mga ka-SFGF, no? Yan, yung mga kasama ko. Lahat. Sabi nga ni Commander Mario quote ko siya, sabi ni Commander Mario, lahat ng general na yan, na sumasama kay BBM, panay mangungas yan. Imagine sabihin niya ni Commander Mario. Commander Mario sa retired na Master Lieutenant nakamo. Gigil na gigil Sir, magano na tayo. Tapusin na natin to. Relax lang. Sa takdang oras natin tatapusin yan. Isipin mo, gusto niya bitayin lahat na general Sila mag-volunteer yung mga tropa niya. Lahat ng kasama na general ni BBM, lahat ng pumapanig sa kanya, lalaki, ikokoral. Actually nga kung ako masunod dyan, maglagay tayo lang ng parang yung tawag doon, stillmating lang yung harang. Pagka umover sila sa may sniper banatan, shoot to kill Kaya huwag kayong tatakas. Po tayo ng mga yan. Hindi dapat kaawaan yan kasi hindi sila naawa sa taong bayan. Dapat yung mga yan, pananagutin talaga. Nakakagigil Pag iniisip mo yung may namamatay na Pilipino, yung may nabibiktima ng mga adik ngayon, merong mga hirap na hirap, isang beses lang kakain. Walang
linaw ang kinabukasan ng mga Pilipino. At yung mga susunod na henerasyon, binabaon tayo sa utang. Mapapamura ka talaga eh. Samantalang yung armed forces ay meron kayong opportunity, meron kayong trabaho na dapat gampanan. Huwag nyo munang, do not jump to conclusions. Hindi pa kailangan mag-withdrawal of support. Ang hinihiling ko lang sa inyo, ay ano ano nyo sa hair follicle, yung tao na yan. Request him. Pagka ayaw, demand him to undergo hair follicle. Matawag, pasensya na kayo. Naka-vibrator eh. Hindi ko mapindot. Ayaw namang pakita eh.